sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat ng ating mga followers sa Facebook, sa ating grupo na Pentecostal Yes We Are. Magandang umaga po sa inyong lahat at masayang pakikinig sa araw na ito. Tayo po'y patuloy na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 84. Ito po ang pagkasabi, Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay magpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inaakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pagulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalaid mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko kupang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila na tunay naming sanggalang. Kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad ang masasabi ang sa iyo'y magtitiwala. Hindi sila mabibigo yamang ikaw ay dakila. Sa umaga pong ito'y pag-uusapan natin ang pinamagatang templo ng Diyos or the temple of God. Ang templo pong ito ay hindi po basta templo na literal, no? Kung titingnan natin kay David, it's a literal thing. But for the Christian, it is what we call in the presence of God. Kay David, alam ni David na walang higit na mas mainam kaysa templo ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Sa panahong ito po ngayon, ang sabi ng Biblia sa aklat po ng Korinto, tayo ang templo ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Ngayon, kung ang templo ay tayo, ibig sabihin, mahirapan tayo pumasok sa sarili natin. Atin pong malalaman, atin pong maunawaang ang templong ito sa ating panahon ngayon ay hindi na po literal na templo, hindi po yung simbahan na literal na meron tayo, kundi ang ibig sabihin dito sa ating panahon ngayon, the application for this is in the presence of God. Kasi kung mararamdaman natin ang presensya ng Diyos dito sa puso natin, sa buhay natin, that's what we call the temple of God. Alam natin na sa templo ng Diyos, doon tayo makakasumpong ng ating guidance sa buhay. Sa templo ng Diyos, doon tayo makakasumpong ng comfort despite sa mga pangyayari na ating kinakaharap. Sa templo ng Diyos, doon tayo makakasumpong ng kagalingan. Sa templo ng Diyos, doon tayo makakasumpong ng sagot sa ating mga dalangin. Sa templo ng Diyos, nandoon ang payapa. Sa templo ng Diyos, nandoon ang assurance. Sa templo ng Diyos, nandoon yung kapanatagan ng ating mga puso. Ngayon po ang tanong, bakit hindi ito ninanais ng maraming tao? Bakit mas pinipili ng tao ang mundo? Mas pinipili nila makamundong bagay
imbis na sundin o imbis na nasa templo ng Diyos, mas pipiliin pa nila yung sarili nilang kagustuhan, mas pipiliin pa nila somewhere else than being in the presence of God. Kaya nga po napakaganda ng ating mga pagtitipon kasi sabi ng Biblia, 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng Diyos, nandoon siya sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin po, ang pagtitipon natin sa ating iglesia, yun po ay naging templo ng Diyos, naging tahanan ng Diyos. Ang sabi din po ng Biblia, na ang pagpupuri, ang Diyos ay nananahan sa mga pagpupuri ng Israel. Ibig sabihin, tayo po yung bansang Israel ngayon, the new Israel, by faith, because we are Abraham's children through faith. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nananahan sa ating panambahan. Pero, maraming mga taong ayaw pumunta, ayaw sumali, ayaw makilahok sa gawaing ito, ayaw ma-involve, ayaw maramdaman ang presensya ng Diyos. At mas pipiliin pang pupunta sa mga simbahang hindi nila maramdaman ang presensya ng Diyos. Ito po ang aking napapansin. Sa atin pong iglesia, higit nating pinapaalam at higit nating sinasabi na dito ang kaibahan ay mararamdaman mo ang presensya. Garang pasilidad, maaring wala tayong magagandang mga musician o magagaling na mga, kung halimbawa, yung simbahan natin talaga ay simple lang, no? May ilan naman ng simbahan na magaganda talaga, mga pagtitipon na ang gaganda ng worship. But the greatest thing that I observe that is, kung sa business pa marketing age, nakalalamang tayo, is what we call the presence of God. I don't care kahit gaano kagara na simbahang yan. I don't care kahit ang musician magagaling, kahit artista pa siguro ang musician. I don't care o ang mga worship leader ay talagang magagaling. I don't care for that. What I care most is when I feel the presence of God. Aanihin ko pa ang pagtitipong napakaganda kung wala naman ang presensya ng Diyos. It's just a mere social gathering if the presence of God is not moving mightily. My challenge for every Christian is to seek the presence of God. Seek to be in the temple of God. Kaya nga sabi ni David, sabi niya na, I would rather choose to be in the house of God one day. It's better one day in your house than to be somewhere else. Mas pipiliin ko pa, sabi niya, kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. You may have more than 1,000 days somewhere outside the world, but David preferred to be in the presence of God one day in your house, one day in your house, one day in your presence. I don't want to live one day without the presence of God. Ayaw ko mamuhay sa isang araw na hindi mararamdaman ang presensya ng Diyos. Ayaw ko na matatapos ang buong araw na wala ako sa templo ng Diyos. I am speaking with temple, not the physical temple, but the spiritual temple, which is the presence of the Lord God Almighty. My question is, do you desire to be in the temple of God day by day? Maraming mga tao mas gugustuhin at mas pipiliin pa ang nasa labas kaysa templo ng Diyos. Kaya pagdating ng araw ng pagsamba, ay makikita mo nandoon sa mall o nandoon sa birthday party o minsan nagmamamadali sa simba kasi may pupuntahan, no? Parang napapaso sa loob ng iglesia. Para bang 1 oras o 2 oras na nga lang yung simba. Minsan, wala. Para pang nagsisitakbo pagkatapos ng simba. Ang bilis ang tulin pag umuwi, no? Kung pumasok, parang pagong. Pag umuwi, nako, ang bilis. Parang kotse na, no? But we don't have to live like that. We have to live to be this, to enjoy the presence of God, to be in the presence of God, desire to be in the temple of God. That is my challenge that I want to give to you today. Desire to be in the temple of God, desire to be in His temple, to be in His presence, because there's nothing compare in the presence of God. He is more than enough. If you have Christ, if you are in the presence of God, your sorrows will be satisfied. Your prayers will be answered. Once again, this is Pastor OG na muling nagpapaalala sa atin, sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.
God bless po at magandang araw.